Humiling ang kaanak ng isa sa mga namatay sa pagsabog sa Tu Serendra ng masusing investigasyon para maparusahan kung sino ang may kasalanan dito. Live mula pa rin sa Taguig, nakatutok si Salima Refran. Salima? Pia, puno nga ng mga tanong ito mga kaanak nung isa sa 3 delivery truck personnel na nasawi sa pagsabog dito sa Tu Serendra Condominium sa Taguig kagabi. Gusto kong gisingin siya. Hindi ko siya magising dahil yun nga. Hindi maipaliwanag ni Myla Umali ang tindi ng sakit na nararamdaman sa biglaang pagpanaw ng asawang si Jeffrey. Isa si Jeffrey Umali sa 3 namatay nang madaganan ng kanilang minamanehong delivery truck ng tumilapong pader mula sa isang unit ng Tu Serendra Condominium. Sa lakas ng impact ng tumilapong pader, dead on the spot si Jeffrey at ang mga kasamahang sina Salimar Natividad at Marlon Bandiola. Nayupi-yupi yung dito niya sa side, pati yung dibdib niya. Duguan siya na. Kwento ni Myla, malamang ipagarahin na raw ang delivery truck mula sa Market papuntang Pasig nang mangyari ang pagsabog. Ang pinuproblema niya ngayon kung paano na sila mabubuhay ng dalawa niyang maliliit na anak. Tulad ni Jeffrey, contractual employee din, sina Marlon at Salimar. Ang di ko po maintindihan, anong gagawin ko sa ngayon. Oo nga, tutulungan po kami. Pero may babalik ba nila yung buhay ng asawa ko? Or yung mga kasama nila, may maliliit din na anak yun eh. Ang kapatid naman ni Jeffrey na si Janet, hangad ang masusing investigasyon para mapanagot kung sino mang may pagkukulang sa pagsabog. Hanggang ngayon kasi, hindi pa masabi ng mga investigador kung ano ba talaga ang sanhi ng pagsabog. Sana kung walang ganong ka-responsableng nangyari sa hindi iniisip yung kapakanan ng iba na madisgrasya, so wala sanang mapapahamak na ibang tao. Ibabiyahe na sa kanilang mga probinsya mga labi ng mga namatay. Nangako naman ng Abenson na may-ari ng delivery truck na sasagutin ang pagpapalibing sa 3 at tutulungan ang kanilang mga pamilya. Pia, nananatili naman sa St. Luke's Medical Center dito sa Taguig ang 3 sa 5 sugatan. Ng isa sa kanila nasa intensive care unit dahil sa nasunog ang 90% ng kanyang katawan. Siya yung sinasabing ang tenant ng Unit 501 kung saan nangyari ang pagsabog. Samantala na-discharge naman na ang 2 iba pa. Pia? Salima, balikan ko lang yung mga kaanak ng mga nasawi doon sa pagsabog. May pakikipag-ugnayan naman yung mga investigador, pati na rin yung pamunuan ng Serendra doon sa kanila? Base doon sa mga nakausap natin kanina, doon sa punerarya at maging yung mga kaanak, ay ang nakikipag-usap pa lamang sa kanila ay yung bahagi ng Abenson. Ito yung kumpanya na nagmamay-ari doon sa delivery truck na yun nga minamaneho nung 3 personnel na namatay kagabi. Ang sabi sa kanila ay makikipag-ugnayan sa kanila ang Serendra at ang mga pulis. Oras nga daw matapos itong inisyal na investigasyon para nga naman maisaayos yung nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Pia? Maraming salamat, Salima Refran.